Sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awat tulong ng Diyos mga kapatid ay sumasayang papawid na naman ang ating programa, ang dating landas. Muli, gaya ng ating lagi-laging tinatanong, ano bang purpose ng palatuntunan na ito na sumasayang papawid ngayon sa Facebook? Ay unang-una, sinasabi ng iba, tayo daw naninirang puri. Never naninirang puri itong programang ito. Tayo daw ay namemersonal. Never na namersonal ang programang ito. Bakit? Sapagkat ang ating sinusunod kung anong aral ng mga apostoles. At yun ang ating mababasa mga kapatid sa ikalawang Korintos 4 hanggang 5. Na ano? Na ang aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Pag sinabing hindi laban sa laman, abay hindi personalan ito. Hindi ito patayan, hindi ito boxing, hindi ito suntukan, nasusuntukin mo pa ganun. Hindi. Bakit? Dahil wala namang aral ang Iglesia Katolika na manuntok, walang aral si Kristo na manapat, kundi bagkus ang sabi niya na pinasulat kay Apostol Pedro sa 3:9 ng unang Pedro, ganito ang ating mababasa. Na huwag ninyong gantihin ng masama sa masama at alipusta sa alipusta kundi pagpapala. Therefore, ang tungkulin natin bilang isang totoong Kristiyano, ba hindi ka gumanti ng masama sa masama? Tapos pararatangan tayo mga kababayan, kapatid na magon, tayo doon na may mersonal. Tanga kayo mga protestante. Bakit? Nagsasalita kayo ng walang batayin. Bakit nakita niyo ba akong nanapak ng protestante? Malapit lang makasapak. Bakit? Kasi Apostol Pedro ang apostol nalagay. Ako, hindi naman ako nananaga. Bakit? Dahil gaya nga ng ating laging binabasa sa ikalawang Korintos 4 hanggang 5, ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Ngayon, para hindi tayo magtagal, ating panoodin ang isang pag-uusap o dialogue kung saan tumakbo ang isang pastor ng Baptist, kuno, na pinamumunuan ng isang nagpapakilalang apostol. Ano na tinatawag na Victory Baptist Church. Wala naman sa Biblia yun eh. Ano kaya kahit maglupasay ka dyan, mag-praise the Lord, alleluia ka dyan, ilabas mong kung ano ilalabas mo, sabi wala ka bulong sa Diyos yan. Sapagkat pangalan pa lang ng iglesia niya, wala sa Biblia. O basahin natin ang 7:7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. Kaya, kung pangalan pa lang ng relihiyon ninyo, wala na sa Biblia, sasamba kayo, sasabihin nyo sa Diyos, mga demonyo kayo, mga pastor na protestante, magtigil kayo. Bakit? Duro mo, mananari-nari kayo, pangalan pa lang ng iglesia nyo, wala sa Biblia. O sabihin nyo walang iglesia katolika sa Biblia. Meron! Hindi nyo lang binabasa. Kaya, lahat ng mga pastor ng demonyo na ito, hindi mapapalad. Tanong mo sa akin, bakit? Bakit? Uno-tres ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. 34:16 ng Isaiah, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Therefore, all version, all context, and according to original translation of the Bible in Greek, that is Ecclesian Kataholos. Iglesia Universal. Catholic Church. At yun ang itinayo ni Kristo. Para hindi na tayo magluwat ng mahabang panahon, mga kapatid, ating panoodin ang banggaan sa pagitan ko at ng isang mananaral ng Baptist kung saan nanakbo. Ating panoodin. Ngayon, kung totoong Kristiyano kayo, ngayon, alam niyo ba kung saan kayo ngayon, babasa ko ng isang kita. Ang sabi niya kung tuwa, ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nakakaya ikaw, alam mo naman kung okay, yes or no lang. Apo, sagutin ko. Yes or no lang. Oh, yes po. Yes, ngayong yes. Sige po. Sinong patalino sa inyo ni Apostol Juan ayon sa 3:10? Okay, ikaw na nagsasabi, alam mo na, o si Apostol Juan na nagsasabi, hindi pa nila. Okay. Sasagutin ko rin po mula sa Biblia. Ano po? Yeah, sa 3:10 naman tinatanong ko. Ayan, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi, alam mo na, o si Apostol Juan sa 3:10 na sinasabi, hindi pa nila alam. Okay. Bible din po ang sino matalino sa inyo? Ang tinatanong lang ka, bago ka mag-premise, hindi naman dito sa baba. Dahil kita pa mabasahin, pag natanong mo, sino matalino sa inyo ni Apostol Juan ayon sa 3:10? Actually, ako po hindi matalino, mas matalino ka. Ayun, pag makapit, tinatanong mo, mali pala yung pahayag mo, pero alam mo na mangyayari sa'yo. Pero sige lang bro, sa makapit, alam mo na mangyayari sa'yo. Pero bro, matalino ko kay Apostol Juan. Pero Bible differs on it. Ayan, 1 John 5:13. Sabi ko ng Bible, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that he may know, malaman, that he has believed on the name of the Son of God. Sabi ng Bible, mga bagay nito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Sa
nananampalataya, future progressive o past tense? Okay. Sabi po ng Bible. Kaya tanong kita. Kasi nakalagay dito, sabihin natin ha, Teka po, teka. sa inyo, sagitang, basahin natin yung binasa mo. Teka lang po. Sabi ko ulit ha, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman kayo mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatid sa inyong nananampalataya. Ano? Okay. Yung word na nananampalataya, future Teka lang po. present progressive. Teka lang po. Tatapusin nyo. Tapusin ka muna, huwag ka maipit. Wait lang. Progressive o present progressive? Wait lang, sir. Nagsasalita po. Patapusin nyo. Sumagot ka kapatid, huwag ka maipit. Ngayon, kung tinanggap ko si Kristo, sabi ng Bible, John 1:12, by as many as receive him, then gave him power to become Ang the tanong, sons. ang tanong ko Teka lang po. Alam ko naman yan, lahat naman tayo anak ng Diyos. Ngayon, kayong anak ka ng Diyos, sabi naman ni Apostol, Nagsasalita po. Teka po, nagsasalita po. Nabasa ko ng Jesus Christ, huwag mo na maibig. Anak tayo ng Diyos, ayon sa salita mo. Teka po. Sa Tres dos ng unang 1, sabi, Wait, sir. sige lang, ayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung anong magiging tayo. Ikaw naman, alam na alam mo. Ngayon, tinatanong ko sa'yo, sa 5:13 ng unang 1, Wait, sir. Wait. kung yung salitang nananampalataya, future progressive pa o present progressive? Sagutin mo lang. Wait po ako. Future progressive o Teka present lang po, progressive? nagsasalita pa ako. Sabihin mo lang naman kung hindi mo kayang sagutin eh. Teka lang po. Alam mo ba? Present progressive o future progressive? Oh. Okay, kung alam ko ba, kung saan ako pupunta. Hindi, ang tanong ko sa'yo, yung pinasa mo kanina, tinanong ko na yan sa'yo, pabalik-balik ka naman, no? Teka lang. Ang tanong ko sa'yo, sa 5:13 ng unang 1 na binasa mo, Sir, hindi tayo magkakaroon hanggang nagsasalita ako yung sa salita. salita, nananampalataya, huwag ka maipit. Ito ko na ay. Future progressive o present tense? Sir, wait lang. Teka lang po. Oo nga po, nagsasalita ako. Progressive o present tense, sagutin mo, huwag kang babasa. Dahil ang tinatanong ko sa'yo, Wait, sir. konteksto ng binasa mo, sa 5:13 ng unang 1. Wait, sir. Gagawin mo, kapatid natin. Wait, sir. Kayo po ba'y nagtatanong o tumatanong? Nagtatanong ako. Kaya tinatanong ko yung binasa ko sa 5:13 ng unang 1. Sabihin mo lang, kung hindi mo kayang sagutin, patunay lang yun na antikristo ka talaga. Kasi 48 lang 1, verse 15 lang. Wait, sir. Iba po ang nagtatanong sa tumatanong. Tama, kaya ako tinatanong kasi hindi ko alam. Kaya, baka mamaya alam mo kung anong kahulugan ng salitang nananampalataya. Wait. Tanong ko sa'yo, future progressive, past tense, o present Sir, progressive? iba ang... Wait, sir. Hindi na magkakaroon yan. Sagutin mo muna. Huwag Iba kang po. maipit. Hindi ako eh. Yung salita ng palataya ba? Hindi na magkakaroon yan. Pagkaganyan. Paste. Debate lang ang gagawin natin ito. Progressive. Sumagot ka. Huwag kang mahipit. Debate ang gagawin Pastor natin ka ba? ito. Ikaw ba pastor nila? Hindi po ako, O, hindi sir. ka pala pastor. Wait. Kung hindi mo kayang sagutin Wait, yung sir. tanong ko. Iba po ang tumatanong sa nagtatanong. Ang tumatanong, hindi mo alam yung Kaya nga, sagot. kaya Ang ang tinatanong nagtatanong, ko sa'yo. may alam ka, gusto mong patunayan sa Biblia. Yung po ang tumatanong. Tama, hindi naman ako tumatanong. Kaya nga sabi ko Sir. kanina, sa 3:15 ng unang Pedro, nagtatanong ako, hindi tumatanong. Sir. Ngayon, alam mo ba ang context ng salitang nananampalataya ayon sa binasa mo sa 5:13 ng Sir. unang 1? Ano? Sir, Present progressive, future progressive, Hindi tayo o past magkakasunod tense. yan. Sagutin Kayo mo ay lang. tumatanong, hindi kayo Sumagot nagtatanong. ka sa tanong. Kaya mo bang sagutin o hindi? Nagtatanong kayo, Hindi kaya sagutin mga kababayan. Wala tayo. Manloloko itong tao ito. Niloloko mo ang pagkataan. Past tense, o present progressive? Ano? Matakas ka na? Mga kapatid na katoliko niloloko mo. Sabagot mo muna sa tanong, pastor. Nagtatanong ako, dali na sagot na. Kung pinamutong pastor na to, para matututo na salita ng Diyos, salita ng Diyos. O tinan nyo mga kababayan ha, tinan nyo itong pastor ng Victory Baptist Church sa demonyo. Ang isinusoga, hindi naman yung mga pastor. O tinan nyo kung gaano kawawalang niya itong mga protestante na ito. Wala ito. Tapos sa basurahan ito. Yan, nakita nyo mga kapatid, ano? Takbo. No? Takbo ang pastor. O nagpapakilalang mga mangangaral ng Baptist sapagkat ating tinanong, dahil unang-una ang bungad natin hindi para manggulo. Dahil ang ginagawa niya, nililigaw niya, niloloko niya yung mga kabataang katolikong kababaihan. At hindi na ako magtataka. Pinagpaunan ni Apostol Pablo yan. Ating basahin mga kapatid sa 4:17 ng Galacia. Ganito ang ating mababasa.
may nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Magmamalasakit sila, hindi sa mabuting akala. Kunyari pa tanggapin natin si Kristo ng buong puso. Accept Jesus Christ, personal Savior. O tapos mananalangin na. Tayo manalangin at tanggapin si Kristo ng buong puso. Bakit mo naman sasabihin sa aming mga Katoliko yan? Never naming winala si Kristo. Baka kayo sa pamamagitan ng pagtalikod ninyo, pag-urong ninyo sa pananampalataya. Kaya hindi na kayo kinalulugdan. 10:38 ng Hebreo. Ngunit kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, kung siya'y umurong kayo, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Sa papaanong paraan? 13:5 ng ikalawang Korinto, kung kayo'y itinakwil na. Kaya unang-una, pinagpapaon na sa atin ni Apostol Juan, ikalawang 1:18, basahin natin. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. At yung pinagpagalan ng mga apostol, yung salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos sa uno-uno ng unang Juan si Kristo. Dahil siyang karunungan ng Diyos ay sa 1:24 ng unang Korinto. Ay tumalikod yung mga protestante. Tanong, lumayas ba sa kanila si Kristo? Kapatid naman ko, mga kababayan, lumayas. Kaya ganun na nilang pinatatanggap yung peking Kristo nila sa pamamagitan ng mabuting pananalita, mainom na talumpati, pero niloloko tayo. Ganun ang modus nila para makapangloko ng mga Katoliko pero hindi naman tayo mapapaloko doon, mga kapatid, ano? Dahil unang-una, alam na natin ang mga mogus-pocus niyang mga pastor na yan. Tuloy, tinanong ko siya kanina, mga kababayan, mga kapatid, kung napansin natin sa record, kung ligtas ka na, alam mo nang mangyayari sa'yo pag namatay ka. Ang sabi niya, oo, sa langit ako. Ngayon, sunod na tanong, ngayon alam mo na. Sabi ni Apostol Juan sa 3:2 ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa kanya, sinong matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabing pag namatay ka, alam mo na mangyayari sa'yo? O si Apostol Juan na nagsasabi sa 3:2 ng unang Juan na hindi pa nahayag kung ano mangyayari sa kanila? Buruin mo, naalog ang pastor. Inamin. Mga kababayan, napanood naman natin yung video. Inamin niya na mas matalino si Apostol Juan. Bakit? Dahil unang-una, hindi naman nagsusulat si Apostol Juan ng chismis. Dahil yung isinusulat niya, yung binabalita niya, yun ang nakita at narinig niya sa ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin ang 1:3 ng unang Juan. Yung aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Therefore, yung binabalita ng mga apostol, yung nakita at narinig nila sa ating Panginoon Jesucristo. At lahat naman ng sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na isinulat ng mga apostoles, basahin natin ang 12:49 ng 1. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang amang nagsugo sa akin, siyang naguutos kung anong aking sasabihin at kung anong aking sasalitain. Therefore, lahat ng lumalabas sa bibig ni Kristo, galing sa Ama, na yun ang nakita at narinig ni Apostol Juan, kaya naisulat ang 3:2 ng unang Juan. At salamat sa Diyos, umamin naman yung kapatid nating protestante, na na mas matalino si Apostol Juan. Kaya sunod kong tanong sa kanya, therefore, tinatanggap mo, mali yung pahayag mo ng una, na sinasabi mo, alam mo na mangyayari sa'yo, nakakontra naman sa sinasabi mong matalinong si Apostol Juan. Binasa niya yung 5:13 ng unang Juan. Yan yung ginawa niyang solid references. Basahin natin kung tama ba ito o kung ligtas na talaga sila ayon sa talata na ito. Basahin natin sa 5:13 ng unang Juan. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. Magkukonklusyon na sila, may buhay na walang hanggan na tayo. Tanong, sa papaanong paraan? Mapapanatili natin ang ating pagkaligtas o para tayo maligtas? Tuloy natin. Sa makatwid bagay sa inyong nananampalataya. Tama naman yung talata, kaso mali yung interpretasyon ng mga protestante. At una sa lahat, wala silang karapatang mag-interpret, kapatid na mago, mga kababayan. Dahil unang-una, yung Biblia is a Catholic book, not a Baptist book, not a Protestant book. Kaya anong pakialam nyo? Anong otorisasyon nyo mag-interpret niyan? Wala kayong karapatan yan. Ang kakapal ng mga pagmumukha na itong mga lakas ng amats na itong mga na ito, mga protestante na ito. Ngayon, itong mga talatang binabasa natin gaya ng nasa unang Juan, mga kapatid, hindi naintindihan ng kapatid nating protestante. Bakit? Tama. Meron tayong buhay na walang hanggan. Sa papaanong paraan? Kung nananampalataya tayo. Kaya ang tanong ko sa kanya,
Yung word na nananampalataya, present progressive, past tense, o future tense? Hindi niya na nasagot. Ilang beses kong tinanong sa kanya yon. Una sana itatanong ko, pinag-aralan mo ba yung 5.13 ng unang 1, yes or no? Hindi na natin tinanong dahil nakakaawa yung kapatid na protestante. Baka mamaya maalog na. Naawa naman tayo, no? Dahil unang-una, meron pa rin tayong pagmamalasakit sa ating kaaway. Masahin natin ang 5.44 ng Mateo. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Kaya ibigin natin ang ating kaaway. Konti lang. Pero yung tamang konteksto ng pag-ibig na tinuturo sa Biblia sa 12.9 ng Roma, kapuotan natin. Kaya tinanong ko silang tinanong. Dahil yun ang tungkol ng tunay na Kristiyano, dahil yun ang unang bungad ko sa kanya. Hindi para manggulo, hindi para mangasar, hindi para mamersonal, dahil hindi naman yun ang ginagawa natin, kundi para magtanong biblikal. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, yung word na nananampalataya, future progressive, present progressive, o past tense, hindi niya nasagot. Ngayon, yung salitang nananampalataya is present progressive. Therefore, maliligtas tayo o magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo'y nananampalataya. Sa papaanong paraan? 2.12 ng Filipos. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ninyong pagsunod na di lamang sa harapan ko, kundi bagkus ngayon ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. May lulubusin tayo sa papaanong paraan. 15.2 ng unang Korinto, ligtas tayo kung matyaga nating iingatan. Dahil yun ang purpose at yun ang konteksto ng salitang pagsampalataya sa Biblia o nananampalataya. Dahil ang tunay na nananampalataya kay Kristo, sumusunod sa utos ni Kristo. Yung tunay na tumanggap kay Kristo, sumusunod sa utos ni Kristo. Bakit? Basahin natin ang 12.48 ng 1. Ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa aking salita. Ayaw ng mga protestante yung salita ni Kristo. Hindi mga antikristo. Therefore, ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa utos ni Kristo. Ang pagsampalataya kay Kristo, pagsunod sa utos ni Kristo na siyang konteksto ng salitang nananampalataya at tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon. Hindi nagkaroon agad. Bakit? Dahil sabi mismo ng mga apostol, 3.2 ng unang 1, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Therefore, hindi pa tayo ligtas, kundi maliligtas. Pero meron na tayong nakalaan na buhay na walang hanggan. At yun ang sinasabi ni Apostol 1 sa ikalawang 1.1.8 na dapat nating ingatan dahil may possibility umurong yun pag hindi ka nakapagtiis. Bakit? Basahin natin dito sa isang talata sa Mateo na hindi alam ng mga protestante dahil mga sabog ang uhog nitong mga ito sa 24.13. Ganito ang ating mababasa. Datapot ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sa papaanong paraan magtitiis? Kung lulubusin niya yung gawain ng sarili niyang pagkaligtas dahil hindi pa tayo saved, hindi pa tayo ligtas, kundi maliligtas. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng nananampalataya. At yung konteksto ng nananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ni Kristo na sa pamamagitan mo nito, ligtas kayo. Bakit? Dahil yung kautusan, basahin natin ang sabi ni Pablo, hindi sinabi ng mga pastor ng Baptist ito. Basahin natin ang 3.24 ng Galacia. Ano pa pang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Therefore, mga kababayan, ang maghahatid sa ating Panginoong Hesukristo, yung kautusan. At masusunod natin yung kautusan kung nananampalataya tayo, hindi para sa bunganga lang gaya ng ginagawa nila. Praise the Lord, hallelujah! Kakanta pa sila no? Mga loko-loko itong mga walang yang ito. Paano maging Kristiyano ito? Saan mo naman nabasa sa Biblia yung mga apostol pag nagkakatipon, nagkakatalon-talon? Thank you Lord, oh my soul. Mga siraulo kayo. Mga protestanteng demonyo itong mga walang yang ito. Saan mo nabasa yun? Ang ginagawa ng mga apostol, 27 ng gawa, nagpuputol-putol ng tinapay, hindi nagtapatalon-talon. Dahil wala kang mababasa sa Biblia ng New Testament na inutos ni Kristo yon. Ngayon, tuloy tayo sa ating paksa. Yung salitang nananampalataya pala sa Biblia is present progressive. Therefore, upo lang ito sa mga sumusunod, nagpapatuloy, nagtitiis.
Bakit? Hindi ka pa kasi ligtas dahil kailangan mong maligtas pagdating ng paghukom para pag namatay ka, Diyos ang hahatol sa'yo at Diyos ang aaring ganap sa'yo. Bakit? Dahil ang kamatayan ng tao nakatakda. Hindi kayong magtatakda, mga pastor ng demonyo. 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay na minsan at pagkatapos nito ligtas na, hindi, ay paghukom. Katunayan na hindi ka paligtas, huhukuman ka kung ligtas ka ba o hindi. At para ka maligtas, tanggapin mo si Kristo sapagkat si Kristo ang daan, siya ang katotohanan at walang makakapasok sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Sa papaanong paraan? 3:18 ng unang 1, huwag kang iibig ng salita, ni ng di naman kundi ng gawat katotohanan. At yung gawat katotohanan, yun ang pagsunod sa utos ng Diyos na siyang konteksto ng nananampalataya. Kaya yung context nun at grammar nun, yung salitang nananampalataya sa 5:13 ng unang 1 na hindi masagot ni pastor, ay present progressive para sa mga sumusunod at nagpapatuloy at nagtitiis. Dahil pag umurong ka, once save, always save ka pa rin ba nun? Ligtas ka pa rin ba nun? Hindi. 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadyang ating pagkakasala, pagkatapos na ating matagang mapagkilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ligtas ka pa rin ba nun? Wala ng haing natitira? Eh sabi nga ng mga apostol, wag iwala. Dahil nawawala. Huwag mo naman sabihin, mga Baptist kayo, kahit mang-rape ka ng lolo't lola, mang-abort ka, magnakaw ka, iligtas ka pa rin. Sira ulo mong pastor kang naniniwala dyan. Biro mo kademonyuhan niya, kapatid na bago, mga kababayan. Kaya hindi na niya nasagot ang tanong natin. Dahil mali. Tanong, ayon sa Biblia, save na ba tayo? O mase-save? Ang sagot ng Biblia, kung anong sagot ng mga apostol sa 3:2 ng unang 1. Na hindi panahayag kung ano magiging tayo, kaya naanib tayo sa tunay na simbahang nasa Biblia para merong ugaliin. 3:15 ng unang Timoteo, upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa tunay na sambahayan ng Diyos. At ano yung ugaliin? Yung nasa 12:13 ng Ecclesiastes, mga kababayan, o mga pastor ng Baptist, manood kayo, matututo kayo. Itong wakas ng bagay lahat ay narinig, ikay matakot sa Diyos at sundin mong kanyang utos sapagkat itong katungkulan ng tao. Ligtas ka na pala, ba't mo susundin yung utos ng Diyos na yung makakapaghatid sa iyo kay Kristo na utos mong lubusin? Lalabas nun, magkakaroon ng kontradiksyon. Sino ang susundin mo, kapatid na bago, mga kababayan? Yung mga apostol, mga pastor ng Baptist. Abay, mga apostol na. Na anong sinasabi ng mga apostol? Lubusin ang gawain ng sariling pagkaligtas at sa 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. At yun ang konteksto sa 5:13 ng unang 1, na meron tayong buhay na walang hanggan kung nagpapatuloy tayo at magtitiis tayo. Sa pamamagitan nun, maliligtas tayo, hindi ligtas. At yun ang hindi naintindihan ng mga pastor ng Baptist. Tanong, straight to the point para tayo makapagtapos na. Save na ba tayo ayon sa Biblia? Mase-save, hindi save. Dahil lalabas na magkakaroon ng kontradiksyon sa Biblia dahil sa maling interpretasyon ng mga protestanteng tumalikod sa simbahan na mga tanga ayon kay Apostol Pablo sa 3:3 ng Galacia. Dahil kung save na tayo, bakit utos pang ipalubos? Utos pang ipasunod? At yun ang maghahatid sa atin kay Kristo sa 3:24 ng Galacia. Ang sagot, mga kapatid, basahin natin ang huling talatang babasahin natin sa 15:2 ng unang Korinto. At sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Tsatsagain nyo, magtitiis tayo. At yun ang konteksto ng 24:13 ng Mateo. Para tayo maligtas, magtitiis, lulubusin upang pag binalikan tayo ni Kristo, hahatulan tayo at maliligtas tayo, hindi ligtas. Kaya, yung mga pastor na nagsasabi na sila daw ay saved, sige nga, punta nga kayong LRT. Itali ninyo yung bayag ninyo sa release ng tren. Pag nabuhay kayo, hanga na ako sa inyo. Pero pag lasog-lasog ang itlog ninyo, pati ang katawan ninyo, hindi kayo saved. Sorry. Di ba? Ganun lang kadali yan. Tumatawat tuloy si kapatid na mago. Pagpasensyahan nyo ng mga kapatid. Muli, hanggang dito lang tayo sa episode na ito at napatunayan natin na mali ang interpretasyon nila R.A. Fuentes at lahat ng Baptist denomination, lalo na itong pastor na ito, nanakbo. Yan ang galing ng mga pastor takbuhin. Wala namang sinabi si Kristo sa 28:20 ng Mateo na kayo tumakbo. Kapag kayo tinatanong, tumakbo, hindi na natanong. Bakit? Antikristo kasi sa demonyo pa. Kaya muli, mga kapatid,
wala na tayong maraming oras. Salamat sa Diyos.